Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng pansin ang matapang na pahayag ni Senator Robin Padilla kaugnay sa issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang privilege speech kamakailan, diretsang tinawag ni Padilla ang pansin ni na dating Senate President Tito Soto at dating Senator Ping Lacson. Ano ay dapat naman makinig ang mga ito sa panawagan ng taong bayan laban sa katiwalian. Ayon kay Padilla, hindi sapat ang puro batikos sa kasalukuyang administrasyon, lalo't may bahid din umano ng pananahimik ang ilan sa mga dating opisyal noong sila ang nasa pwesto. Sinabi pa ni Padilla na ang tunay na paglilingkod ay hindi natatapos sa pagbibigay ng opinyon sa media kundi sa konkretong aksyon laban sa korupsyon. Kung gusto nyong tumulong sa bayan, gawin nyo ito ng patas at may malasakit, aniya. Hindi rin pinalampas ni Padilla ang mga paratang ni Soto at Lacson tungkol sa umunoy kakulangan ng aksyon ng Senado sa mga anomalya sa pondo. Ani ni Padilla, aktibo ang kanyang opisina sa pagsusuri ng mga budget ng ahensya at dapat lang na magtulungan ang lahat sa halip na magturuan. Kung may alam kayong katiwalian, sabihin nyo, huwag lang puro puna, dagdag pa niya. Sa ngayon, wala pang formal na sagot mula kina Soto at Lacson sa mapahayag ni Padilla, pero inaasahang magsasalita rin sila sa mga susunod na araw. Samantala, nananawagan si Padilla ng pagkakaisa sa gitna ng krisis sa ekonomiya at katiwalian. Aniya, hindi ito panahon ng sisihan kundi panahon ng pagkilos. Yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kailangan nyo ng mga bagong muka na nangangako na lalabanan ang korupsyon. Hindi yung paulit-ulit na. Marami na tayong naririnig na ganyan eh. Against corruption, against corruption. Ilang taong ka na ba dyan? Hindi mo pa nagagawa. Meron pa tayong maririnig na pakatakin, bibit-bitin, na napakasakit pong marinig nun. Pero mga kababayan, hindi po dapat yan nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Kahit nasan man sila, it's always a wonderful tonight. Wala pong bola yan dahil ako naman po hindi nyo kilalang bulero. Kilala nyong playboy. Pero hindi bulero sapagkat lahat ng iyon ay minahal ko at walang nagreklamo. Kaya hindi po ako bulero. Ngayon po, mga mahal kong kababayan, alam ko pong pagod na rin kayo sapagkat sabi kanina, 11 o'clock pa po kayo nandito. Abay, nung narinig ko po yan, pagbaba ko sa airport, pagsakay ko ng sasakyan, naririnig ko sa live, alas 11 pa kayo nandito. Kaya po, ako'y buong pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sapagkat alam ko, na walang bayad dito. Ang lahat na lang dito ay naniniwala na parating na muli ang tunay na pagbabagong inumpisahan ni Tatay Digong. Alam nyo, noong nangyari, kanina pinanonood natin dito, hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Siguro kayo ba nakapaniwala ba kayo sa nangyari? Parang isang masamang panaginip. Kahit po nung sumunod ako, kasi nung siya po ay hinuli, dinala po siya ng Dubai muna, pinilit ko po yan mahabol. Kung meron lang po akong pakpak, baka nahabol ko. Kaya lang talagang oras po ang dumating siya ng Hague. Dumating ako, tanghali na. Alam niyo po, ang lamig. Saksakan po ng lamig. At nung pagdating po namin doon, hindi po namin makita kung nasan si Mayor. Wala akong nasasabi kung nasan si Mayor sapagkat pagdating doon, inihiwalay siya.
Hiniwalay siya kay ES. Siya na lang ang mag-isa. Mag-isang bumaba sa eroplano, mag-isang pumunta sa kung saan sa Sinakay. Hindi na po namin siya nakita. Isang araw po namin hindi alam kung nasan si Mayor. Kinabukasan na lang po namin nalaman na dinala na pala doon sa kulungan. Yung mga nangyari po sa kanya, hindi po yan dapat nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Hindi po tayo nagrereklamo dahil ginawa kay Mayor. Natural, dahil matanda na po siya, napakasakit tingnan. Meron pa tayong maririnig na nakatakin, bibit-bitin, na napakasakit pong marinig nun. Pero mga kababayan, hindi po dapat yan nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Kaya kami pong nandito ngayon, na bumubuo po ng PDP laban. Alam ko po, ang inyo pong kalooban ay naghihimagsik. At gusto ko ninyo na makauwi kaagad dito. Kung gusto nilang litisin, dito nila litisin. Huwag sa ibang bansa. Dahil hindi naman tayo, hindi ko matatanggap na tayo'y alipin pa rin ng dayuhan. Huwag naman. Sayang naman yung pelikula kong Bonifacio. Sayang naman yung mga ginastos ko para sa bayan. Alam nyo, noong pa ho, parehas tayo. Nung panahon na tinutulungan ko ang Pangulo, Rodrigo Roa Duterte na manalo, gastos ko po lahat. Paggawa ng t-shirt, pamasahe, hotel. Ako po ay nadistino pa sa abroad noon. Doon ako nangampanya sa mga OFW. Gastos ko po lahat yan. Kaya naiintindihan ko po kayo. Pumunta kayo dito sa sarili ninyong pera at pagod. Kaya po sana, para wag pong masayang, wag masayang ang pagkakataon natin itong darating na eleksyon, isa lang po ang pakiusap ng ating dating Pangulo. Kung po pwede, wag nating gawing, alam nyo, sanay tayo doon sa singit-singit ang boto eh. Kasi marami tayong mga kilalang mga kandidato na. Mga hinahangaan na rin natin ng mga kandidato na. At pati po ako, aaminin ko sa inyo, lahat din po ng kasama ko sa Senado ngayon ay magagaling. Matatalino, masisipag. Wala po akong marereklamo sa kanila. Isa lang. Hindi po nila sinusuportahan ang federalismo. Alam niyo po ba na dito, sa lugar ninyo, unang-unang itinatag ang Federal State of Visayas. Dito po yan, panahon ng revolusyon. Kaya hindi po bago sa Visayas, lalong-lalo na sa Iloilo, ang federalismo. Nabapanahon na po para muli ninyong yakapin ang federalismo at maniwala kayo sa sarili ninyong kakayahan. Hindi natin kailangan ang mga taga-Luzon. Sarili lang ninyo dito sa Visayas. Yan po ang federalismo. Kaya niyong patakbuhin ang gobyerno ninyong sarili. Gusto niyo po ba yun? Matagal na panahon na po. Isipin ninyo, 1898, 1899. Halos lagpas 100 taon na ho na pumayag ang mga Bisaya na kayo'y sumama sa Imperial Manila, ibig sabihin sa Luzon, na kayo'y makiisa sa Luzon. Pero ano na ngayon, 2025, nakikita nyo ba na ang boses ninyo ay naririnig? Kung ang boses ng Bisaya naririnig, madadala kaya ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hague? Alam niyo, pagmuni-munihan po ninyo, mga mahal kong kababayan, lalo na dito sa Visayas, sa Iloilo. Tingnan niyo po ang libro ng kasaysayan. Kayo po ang unang-una sa lahat na naniwala sa sarili ninyong kaya niyong tumayo sa sarili ninyong paa. I love you too, ma'am. Kukunti na lang kasi yung oras ko, ma'am eh. Alam niyo naman dito, stricto sila. Nakakakanta na. Kaya binibigay ko na lang todo. Yung mama, pasensya ka na. Mamaya, picture tayo, ma'am. Pupunta ako dyan sa iyo.
Opo! Kita mo nga naman, oh. Talagang naniniwala ako sa asawa ko, eh. Sabi ng asawa ko, alam mo ikaw, mas swerte ka. Sabi, bakit? Kasi ang mga fans mo, karamihan, senior citizen. Abay, nandito lahat, oh. Sa oras ng... Anong oras na ba? O, alas 10:15. Naku, maraming salamat po. Naniniwala talaga ako maraming rito, nood ng maging sino ka man. Sigurado. Alam nyo, hindi ko mabanggit yung kapartner ko doon kasi kandidato yung... Kailangan, ang binabanggit ko dito, puro Duterte lang. Uunahin ko na po. Huwag nyo pong kalilimutan. Subok naman na. Umpisahan po natin doon. Jimmy Bondok. Alam nyo si Jimmy Bondok? Yan ho ay artista, singer. Yan ho ay alaga ni Digong. Yan ho ay ipinuwesto niya sa Pagcor. Para doon po sa Pagcor, alam nyo maraming pera yung Pagcor. Kailangan yung ilalagay mo doon matino. Kaya po inilagay yan ni Digong doon sa Pagcor sapagkat siyang nangasiwa ng mga programang sosyal. Ibig pong sabihin, yung mga binibigay sa mga mahihirap, panggamot, mga pinatatayong mga para sa senior citizen, na mga building, yan po ang naging trabaho ni Jimmy Bondok. At yan po ay nag-aral. Naging abogado. Hindi po para sa sarili niya. Nag-abogado po yan para malaman niya ang batas at kung paano kayo ipagtatanggol. Kaya hindi po mamimili kailanman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng basta-basta. Mahal ni Mayor ang Pilipinas, mahal niya kayo. Kung sino man ang ilalagay niya dyan, maniwala po kayo, magpapakamatay yan para sa inyo. Sumunod, ito, hindi ko na kailangan ipakilala to dahil ito ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Marami ho silang binabato sa kanya dahil siya ay isang bato. Marami silang pinupukol sa kanya. Huwag ho kayong maniwala doon. May nagsasabi, nandiyan si Bato, pro-China yan. Isang malaking katarantaduhan po yun. Hindi ko lang magaya yung mura ni Mayor, pero gusto ko magmura, wag na lang, kasi hindi ko magagaya si Mayor. Alam ninyo, si Bato, sundalo yan. Wala ho yang ginawa sa buhay niya kundi makipaglaban sa mga terorista. At walang pinakamasarap sa isang matapang na tao at sa isang naka-uniforme, maging sundalo man yan o pulis. Ang makalaban mo, hindi mo kalahi. Ibig kong sabihin, kung tayo man ay magkakaroon ng singalot sa kahit na sinong dayuhan, unang-una po si Bato na mamamatay. Dahil yan po ay tunay na Pilipino at tunay na matapang at mahal kayo. Pro-Pilipino po yan. Palakpakan nyo si Bato. Hindi kayo iiwan yan. Ito naman, kilala nyo na ito. Hindi ko na kailangan ito ipakilala dahil number 1 po ngayon ito. Bakit po siya naging number 1? Paano? Tama po kayo, malasakit. Pangalawa, alam nyo kung, pare, ayos ba, tol? Ayos, pare ko. Tinalo mo ako sa tattoo mo, tol, Mas maraming tattoo mo sa akin. Ikaw pala dapat si Joaquin Bordado, tol, Salamat, tol. Salamat po. Ayos, tol. Patapusin mo muna ako. Baka iwan nila ako. Sila nanay. Dahil lang to. Tatapusin ko lang to. Balik ako sa'yo. Sandali lang. Ikaw naman. Ang layo ng pinanggalingan ko. Hayaan mo muna ako magsalita. Bongo. Yung pong salita na yan, yung pangalan na yan, siya po ang unang-unang senador na nagbaba ng gobyerno sa tao. Sigurado ako, lahat po kayo dito, kung hindi man lahat, narinig nyo na po kung ano yung Malasakit Center. At napakarami pong natulungan yan. Nakita ko po at naramdaman ko. Hindi po magiging mainam kung walang continuation. Alam niyo po, pinakamahalaga sa lahat, yung continuation, yung magpapatuloy ng programa mo. Di ba yan nga po ngayon ang pinagdidiskusyon
ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo dahil nawalan ng continuation. Kaya, kung hindi man natin magawa doon sa departamento ng executive, pwede po natin gawin sa legislative. Sa amin po, sa aming hanay, pwede pong magkaroon ng continuation. Mangyayari lang po yan kung mananalo muli. At number one, wag niyo pong ngayaang bumaba, si Senator Bongo. Opo, ang kanyang bisyo ay Ang sarap narinig, alam ng tao. Ngayon po, ito naman, narinig nyo na magsalita, si Atty. J.B. Hillo. Bisaya ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, na importante na ang Bisaya ay makilala. Dito po, sa taong ito, kay Atty. J.B. Hillo, sigurado po ako, matutuwa kayo sa kanya sapagkat anyo rin siya ni Digong. Anyo rin siya ni Digong. Magkaiba lang sila ng style. Pero ang adhikain nitong taong ito ay para din pong si Digong. At tandaan po natin, siya ay Bisaya. Ang susunod po, Raul Lambino. Ito pong taong ito, matagal na po ito sa gobyerno. Napakatagal na po. Hindi lang sikat. Bakit hindi sumisikat? Kasi hindi gumagamit ng pera. Alam niyo sa atin, pagka marunong kang gumamit ng pera ng tao, sikat ka. Kasi gagamitin mo yan para ikaw ay makilala. Pero itong taong ito, Raul Lambino, matagal na po ito nagserbisyo sa mga pangulo. At matutuwa po kayo sa kanya sapagkat abogado siya, pero magsasaka. Napaka-importante po nun. Dahil nararamdaman nung taong ito kung ano yung nararamdaman ng lahat ng magsasaka. Hindi po kayo bibigyan ni Digong ng kandidatong hindi kayo nararamdaman. Attorney Raul Lambino. Ito naman po, special mention ito Nung kami po ay nasa Hague, tuwing lalabas ang ating mahal na Inday Sara Duterte sa kulungan, kasi doon po kami sa labas, nag-aabang kami doon sa labas. Inaabangan namin kung kailan kami papapasukin. Kasi doon para ka talagang nakatanghod. Ang sama-sama ng loob mo kasi bakit nandun ka sa dayuhang lugar at doon nag-aantay ka. Paglabas ng pangalawang Pangulo, tatanungin namin siya, kamusta po ang ating mahal na Digong? O ang sasabihin po ni Inday, sasabihin niya, alam mo, ang kabilin-bilinan niya, itong taong ito. Ito pong si Attorney Rodante Marcoleta. Ito pong taong ito, matagal na po itong dapat na senador. At alam ko po, sana po, sa araw po, huwag niyo pong kalimutan na ito ay laging tumitindig katabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ating head-on. Kumbaga, harapan, hindi po yung talikuran. Alam nyo naman sa politika natin, uso yung talikuran. Ayos magkaharap, pero pag talikod, saksakan. Pero ito hong si Marcoleta, nakikita nyo ho yan. Harapan kung paano niya banatan din kung sino yung bumabanat sa ating mahal na Rodrigo Roa Duterte at sa ating pangalawang Pangulo. Tandaan nyo po, Rodante Marcoleta. At ito naman po, nako, happy birthday. Kailangan sa magkakaibigan, importante, kilala mo kung sino yung tunay mong kaibigan. Dapat, hindi ka na naloloko. Minsan may kaibigan ka, yung pala kaibigan mo lang sa interes. Kapag ka nagkaroon na ng problema, iiwan ka. Pero ito hong taong ito, Pastor Apollo Kibuloy, napatunayan niya po sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang salitang walang iwanan. Kahit na
Tungkol na sa kanya ang lahat at napakaraming bintang na natili po siyang tapat. Una, sa bayan. Pangalawa, sa atin pong mahal, Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang klase ng mga pinuno na kailangan magkaroon kayo. Pastor Apollo Kibuloy. Happy birthday po, Pastor. Ito naman po. Ito, si Atty. Vic Rodriguez. Narinig nyo naman magsalita po yan kanina. Pag nagsalita po yan, galing sa puso niya. O tol, mahal na nga kita, palagay ko maging sino ka man. Dito mo, mamaya, tol, acting ka mamaya. Atty. Vic Rodriguez. Yan po, alam nyo naman ang istorya niya. Kaya kung may sinasabi po yan, ibig sabihin, alam niya yung sinasabi niya at katotohanan niya. Kaya sana po, bigyan niyo siya ng pagkakataon na maging senador. Dahil naniniwala po ako makakagawa yan ng mga batas para yung mga sanay na sa sistema, maharangan. Kailangan nyo ng mga bagong muka na nangangako na lalabanan ang korupsyon. Hindi yung paulit-ulit na. Marami na tayong naririnig na ganyan against corruption, against corruption. Ilang taong ka na ba dyan? Sabihin, hindi mo pa nagagawa. Okay, susunod po. Ito, laging binabanatan nito. Hindi, artista lang yan. Alam nyo, pagka hindi mo alam ang kasaysayan ng Pilipinas, maliligaw ka talaga Sino ba ang mga unang bayani dito sa revolusyon? Kapag, ang galing mo talaga, tol. Andres Bonifacio. Macario Sakay. Emilio Jacinto. Alam niyo ba, lahat po yan mga artista ng entablado. Basahin niyo po ang kasaysayan. Mga artista po yan. Sila po ang mga luman para sa kalayaan natin. Ninakaw lang nga sa kanila. Nung nanalo na, ninakaw sa kanila ng mga politiko. Yan po ang mapait na kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, yan po ang anyo ni Philip Salvador. Isipin lang natin, maraming chicks yan. Wala tayong magagawa. Pogi Mahirap naman kung chick boy ka, tapos pangit ka. Ibig sabihin, gumagastos ka, di ba? Kung si Kuya Ipe, ang puso po nito, hindi lang sa pag-ibig. Ang puso ito, pagmamahal sa tao. Ba't alam ko, matagal na akong kasama yan ni Bongo. Siguro naman, nakikita nyo sa telebisyon o nakikita nyo po sa social media, basta umikot si Bongo. Ang kasama niya, si Kuya Ipe, sila po yung nagsisilbi sa tao. Hindi pa po siya politiko nun. Paano po pag nanalo pa yan? Di lalong dodoble pa ang daladala. Ang importante po kasi, puso. Kapag ka puro utak, ano nangyayari? Nautak ito. Yun ang mahirap. Mga kababayan, ito na tayong matagal na nagtiwala sa mauutak. Doon naman kayo sa may pusong malaki. Playboy nga. Hindi naman bolero. Ito po. Last. Bisaya din to. Itong taong ito, doktor. Dito sa bayan natin, ilan lang ba ang senador na doktor? Wala. Hindi dapat po yun. Kung naglagay po kayo ng isang Muslim na senador, dapat maglagay din po kayo ng isang doktor. Yun, kahit anong partido nitong taong ito, kung hindi man ito PDP, ikakampanya ko pa rin po ito. Sapagkat naniniwala po ako na kailangan ni Senator Bongo ng kapartner. Kailangan niya ng kapartner na doktor. At yaan po, nung panahon ng pandemic, na ang lahat ng doktor ay nagtatago na rin sa takot at baka sila'y mahawa. Ito pong doktor na to nasa field. Tinutulungan yung mga mahihirap. Yaan po, kaya kilala po yan. Tandaan po ninyo, si Doc Mata, ang tawag po sa kanya,
marites. Maniwala po kayo, panahon na para magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating bayan. Hindi po magkakaroon ng tunay na pagbabago kung paulit-ulit din yung inyong hinahalal. Di ba? Gusto natin magbago. Di, gusto ko magbago. Pwede ka bang magkaroon ng bagong sapatos na sinusuot mo pa rin luma? Hindi. Kalokohan eh. Kailangan magtiwala po kayo. Wag na po sa akin dahil alam ko mahirap punuan. Napakahirap punuan ang sapatos na iniwan ni Mayor sa akin at ginawa niya akong presidente ng PDP. Alam ko pong napakabigat ng aking responsibilidad. Pero sana po, salamat po, pero sana po, bilang kilala niyo naman akong artista din, hindi politiko, wala naman po akong reputasyon na may niloko ko o may ninakawan ako. Wala po akong ganyan. Ako po, buong buhay ko. Katulad ng tatay ko. Ang tatay ko po dating gobernador, naging assemblyman, naging presidente po yan ng mining federation sa buong mundo. Lumaki po ako, nakasama ko, mga minero, mga laborer. Hindi po ako malayo sa ating mga kababayan at hindi po ako mambobola sa inyo. Dahil hindi ko naman po hiningi na ako yung maging senador. Ako po'y, katulad po ng kwento ko, ako po'y pinakiusapan ng ating mahal na digong na kumandidato ka para yung daldal mo, doon mo gawin sa stage. Kaya lagot kayo hanggang alauna tayo dito. Then, nanay, pangako, magpipicture taking tayo, nanay, ha? Tatapusin ko na, kasi ano oras na rin. Nahihiya na rin po ako sa inyo at kinukuha ko na masyado yung oras po ninyo. Hayaan lang po nyo ako magpasalamat sa lahat ng coordinator nito. Alam nyo, ang PDP, wala pong pera. Ito pong ginagawa nito, gastos po ninyo ito. Kami po ay tinatawag lang para pumunta kayo dito, mag-rally kayo, tutulungan namin kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong po sa amin. Kami po ay mahirap na partido lang. Pero iyaan po naman ang ipapangako namin sa inyo. Dahil alam nyo po, kapag wala ka namang ginagastos, ibig sabihin wala kang babawiin. Yan po ang panlaban ninyo sa PDP. Hindi po pa kami mayayaman. Well, during my acting days, I am rich. Very rich. Pero nung nagkaroon, patagalogin ko na, hindi ko na ma-translate eh. Pero nung pandemic ho, siyempre, alam nyo naman, tayong lahat, tulungan tayo nung pandemic eh. Kaya halos kalahati yun ng kayamanan natin na ibigay ho natin yan sa taong bayan. Kasi sino man mag-iisip na wala naman mag-iisip na matatapos pa yung pandemic. Ang iniisip natin ng parang dadating na ang Panginoon Diyos ng panahon na yun. Ano? Kaya napakahirap naman kung madamot ka pa. Ngayon po, bilang pagtatapos, narinig naman po ninyo lagi ang ating pangalawang Pangulo. Alam nyo yung pangalawang Pangulo natin, isa siyang taong magaling na leader. Nakita ko po yan sa The Hague. Kasi kami po ang magkasama dun eh. Noon po, nakausap ko ang pangalawang Pangulo, pero hindi kami nagkasama nung ganun hong kaming dalawa lang talaga. At binibigyan, siyempre ho, tandaan natin, threat siya eh. So, binibigyan ng extra protection. Napakagaling ho ng utak at puso ng ating pangalawang Pangulo. Lahat po kami ay inaasikaso niya, imbis na siya ang inaasikaso namin. Ang mga taong bayan po doon, dumadating doon, may dalang pagkain, wala po kaming ginagastos, tubig, lahat. Alam nyo, iisa-isahin ho yan ni Sarah. Magpapapicture siya sa mga tao, kakausapin niya. Nakita ko, sabi ko, wow, meron palang ganitong klaseng politiko. Tagal ko na rin ho naman sa politika na sumasama-sama sa mga politiko. Madalas yan, picture ng konti, salita ng konti, aalis na. Pero si Inday po, nakikipag-usap. Kinakausap niya yung tao, binibigyan niya talaga ng panahon.
Eh yan ho, kung kailangan natin dito sa Pilipinas, bigyan kayo ng panahon ng ating leader. Kaya sana po, huwag po kayong pumayag na ang ating Vice President ay ma-impeach. Kasi iilan lang po kami. Kung hindi po mananalo ang Duterte, at ang mananalo lang po ay si Senator Bongo at si Senator Bato, eh tatlo lang po kami. Eh medyo mahirap pong depensahan. Alam niyo ho, ang mahirap sa Senado, yung botohan eh. Kahit na anong galing mo magsalita, kahit anong galing mo magpaliwanag, pagdating ng botohan, pag kulang kayo, kawawa kayo. Kaya kung gusto po natin talaga magkaroon ng continuity, yung masundan yung ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating hayaan na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Duterte! 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 Maraming salamat po, Nay, Tay, Lolo, Lola. Talagang mas malakas pa yung show po ninyo. Si Lolo, naka-shades pa. Boss, ikaw ang idol ko. Paglaki ko, gusto ko parehas kita. Salamat po, Tay. Inspirasyon po kayo sa akin. Inspirasyon. Salamat po. Paglaban niyo po ang PDP. Kaya sana po sa araw po ng kayo po iboboto, huwag niyo pong kalilimutan Duterte. At pag nandun na po kayo, tandaan lang po ninyo, merong isang tao, isang Pilipino, isang matanda ang nakakulong sa dayuhang lugar, kulungan. Lagay lang po ninyo sa puso yun. Kaya ano pong partido nyo, kahit ano pang politika nyo, maging maka-Duterte kayo o maki-ano kayo, tandaan lang nyo yun, may isang Pilipino nakakulong, matanda, dating Pangulo. Tandaan lang po nyo yun. Bring him home. Ipaglaban po. Duterte! 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 Maraming salamat po. Yes, Tay. Maraming salamat, Tay. O, pati anak ko, may anak pala ako dito, 4. Yun po. Sana po, pagbalik ko dito sa lugar ninyo, ang kasama ko po, mga senador na ninyo. Patatawagin natin dito, sasabihin natin, ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you very much. Babalba po ako dyan, papapicture po ako. Mga kababayan, Senator Robin Padilla! Bago po tayo magtapos, sabay-sabay po natin kantahin ang Pilipinas, Duterte pa rin! Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko ho munang pasalamatan si Tatay Digong sa kanyang napakagandang endorsement sa inyong lingkod. At ngayong gabi, kaming mga kandidato po ninyo, mga aplikante pagkasenador, binibigyan lang po kami ng pantay-pantay na oras na magsalita at makipag-ugnayan po sa inyo. At ngayong gabi, alam ko naman na may nagdiriwang ng kanyang kaarawan, kaibigan kasama natin sa Duterte. Batiin natin ang happy birthday si Senador Pastor Apollo Quiboloy.
At dahil birthday ho ni Pastor, ako'y mapalad sapagkat nauna po ako sa sequencing kay Senador Bato magsalita. Alam mo ninyo, si Senador Bato, napakahirap sundan magsalita. Dadaanin ka sa kanta, napakagaling kumanta. Hindi pala kontento, napakahusay sumayaw, malambot ang bewang. Bibigyan ka pa ng napakagagandang pagtalumpati. Kanya nung isang gabi ho, siya yung sinundan ko. Kako, hindi ko yata gabi ngayon sapagkat ang susundan ko magsalita ay si Senador Bato. Subalit ngayon, nauna ho ako sa kanya. But anyway, maraming salamat to sa inyong lahat. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Alam mo ninyo, malapit na ang May 12, 2025. Malapit na ang halalan. Malapit na ang pagpili ninyo ng mga bagong senador na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat, maunawaan natin lahat what is at stake for you, for me, for your family, for our country, and for the Filipino people this midterm election. Ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang 3 taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda, tama po kayo. Linalagay nila sa AKAP, linalagay nila sa AIX. Kanya ngayong gabi, ako po'y may mga bagay na ipapakausap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng AKAP at AIX o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung AKAP, yung AIX o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatanaw ng utang na loob diyan sa mga tiwaling politiko. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob, hindi dahil katulad nila tayo, mga ingrato. Hindi ho. Hindi kayo dapat tumanaw ng utang na loob sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam nila na pera nila yan at ayaw na nating magpabudol muli sa Marcos administration. Pangalawang ipakikiusap ko sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte. Vote straight Duterte. Sino ho ba ang nais nating patuloy ipagtanggol si Tatay Digong? Pakitaas ang kamay. Sino rin ho rito ang nais naming ipagtanggol patuloy si Vice President Inday Sara Duterte? Pakitaas ang kamay. Malinaw, nagkakaintindihan tayo ngayong gabi. Kinakailangan po natin ng sapat na numero, ng sapat na bilang sa Senado upang ipagtanggol natin si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. At higit sa lahat, kinakailangan po namin kayong ipagtanggol sapagkat nanganganib ang ating demokrasya sa ilalim ng Marcos administration. Huwag ninyong kalilimutan sa May 11, 2 buwan na, magdadalawang buwan na, simula ng pinagkait nila kay Tatay Digong ang kanyang karapatang pantao. May 11, huwag niyong kalilimutan.
bago mag-May 12, alalahanin ninyo si Tatay Digong. Alalahanin ninyo kung paano siya pinagkanulo ng Marcos administration sa kamay ng mga banyaga. Huwag ninyong kalilimutan. Nang sa ganon, pagtungo po ninyo sa mga presinto ninyo ng susunod na araw, May 12, sariwa sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong diwa, kung paano nila sinalbahe at ipinagkanulo ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Ganon din ho, si Vice President Inday Sara, itong pinakahuling survey, 59% ng Pilipino ang nagsabi, approve kami kay Sara Duterte. Hindi po natigil dyan. Higit na mataas. 61% ng mga Pilipino nagsabi, tiwala at panatag ang loob namin sa pagkatao at liderato ni Inday Sara Duterte. Yan ba ang Vice Presidente na dapat i-impeach ng mga tiwali at elitistang kongresista? Kinakailangan namin ng tulong ninyo. Kinakailangan natin ng sapat na bilang at numero sa Senado. At dito naman ho, mga kababayan, huwag ninyong kalilimutan yung mga tiwaling kongresista na pumirma dyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong kalilimutan ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dito sa Iloilo, kundi sa buong Pilipinas. Sisantehin nyo na po sila pagdating ng May 12, 2025. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso. Maglagay na kayo ng bagong kinatawan sa Kongreso. Kilalanin ninyo ang mga kongresistang pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sisantehin na natin sila, wag nang muling ibalik sa Kongreso. At muli ho, iisa-isahin ko ho yung Duterte, wag po ninyong kalilimutan, Senador Doc Richard Mata. Wag din ho natin kalilimutan, si Attorney Senador Raul Lambino. Ang sinundan ko ho, napakahusay din na abogado, Senador Attorney J.V. Hinlo. Nakasama ko kanina sa airport, Senador Jimmy Bondoc. Huwag nating kalilimutan, aking kaibigan, si Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, ibabalik natin sa Senado, Senador Bongo. Ibabalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. Idadalhin natin sa Senado, napakagaling na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. At siyempre, ang nagdidiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong gabi, number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo Quiboloy. At muli ho, huwag ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, number 56 sa balota. Madali hong tandaan ang aking numero, 56. 56, hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat. 56, kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo kung ipangampanya sa inyong kaibigan, kamag-anak, kasambahay, kakilalang Pilipino saan man pong bahagi ng mundo. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. 5-6! Attorney! Ako po si Attorney Jimmy Bondoc. Ano po ang gusto nyo? Speech o kanta? O kita nyo? Kaya hindi ako mananalo eh.
Pwede ba ako mag-speech content tapos kakanta ko mamaya? Okay lang. Kasi baka sabihin niyo, puro kanta lang ginagawa ko. Una po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandito kayo para suportahan ng Duterte. Ito po, sincero kong sinasabi, kung hindi rin po yung buong Duterte ang boboto nyo, okay lang po, wag nyo na ako iboto. Gusto ko po yung 10 dahil yan po ang madiin na binili ni Tatay Digong. Duterte. Okay. Meron ba akong mga supporters dito? Ay, talaga? Sige. Meron lang po akong paparinig sa inyo na kanta. Okay lang po ba? Mamaya na ako kakanta, may paparinig lang akong kanta. Paparinig ko lang. Si Philip Salvador at ako, mayroon kaming shared problem. Na dahil po kami, pinili namin yung landas ng showbiz at pagpapaligayan ng tao, nakakalimutan po ng tao na kami ay hindi lamang entertainer. Kami po ay Pilipino din. At si Philip po, nagsikap ng ilang dekada ikutin at kilalanin ang buong Pilipinas. Ako naman po, nagtrabaho po ako sa gobyerno at nag-abogado para lang po kilalanin ang mga totoong problema ng bayan. Kaya kung inyo pong mamarapatin, bigyan nyo lang po ako ng 5 minuto magsalita. Tapos, kakanta naman po ako dahil yan naman ang aking first love. Okay lang po ba? 3 paalala lang po. 3 paalala lang. Una po sa lahat, at sana po kaya nyo akong seryosohin. Kaya ba? Una po, hindi tayo saklaw ng ICC. Hindi po. Gumagana po ang piskalya at hukuman natin. Kung meron po silang hindi gusto sa mga ginawa ni Tatay Digong, dito po tayo sa Pilipinas magtuos. Kayo po ba, pag meron kayong ginawa, kahit droga pa yan, kahit murder pa yan, kahit carnapping pa yan, dadalhin ba kayo sa Netherlands? Dito po. Dito po. We are a sovereign nation and we are not a failed state. We are a Republican democracy. We are entitled to due process sa sarili nating bayan. Kung pwede po nilang gawin yan sa dating Pangulo, paano pa ikaw? Si Juan de la Cruz ka lang. Tama? Hindi tayo saklaw ng ICC. Kahit ano po ang gawin nilang mga legal gymnastics, wala po. Pangalawa po, papayag ba kayo, Vice President, binoto ng 32 million, i-impeach ng 300 congressman? Papayag kayo niyan? Tapos hindi pa dinaan sa tamang proseso. Kaya po ang pangalawa kong mensahe sa inyo, ito po hindi lang kampanya, ito po ay para sa bayan, para po ma-uphold ang Constitution. Bumoto po kayo ng Duterte, hindi lang po dahil dyan sa aming kampanya. Alam niyo kung bakit? Ang impeachment po, galing sa lower house, aakyat sa Senado. Pagdating po sa Senado, kailangan nila 2/3. 16 out of 24 na senador, pag nag-yes yan sa impeachment, tanggal na po ang boto ng 32 million. 16 out of 24, wala na tayong Vice President. Ano natira? 8. Di ba? 24 minus 16, 8. So, kailangan po natin 8 plus 1. Wala nang impeachment. Di gawin nyo ng 8 plus 2, 10. Tama. 10 na senador na hindi lang po anti-impeachment. Yun lang ang example ng gagawin namin. Dahil ang gagawin po ng Duterte ay maninindigan sa tama. Yung budget, hindi na nakawin. Duterte po ang sagot. Sa totoo lang po, yan ang sagot ngayon dahil midterm elections pa lang. Tsaka na po natin tanggalin sa pwesto yung presidente pagdating ng 2028 at ilagay natin si Sara Duterte. Pangatlo po, nabalitaan nyo ba yung 20 pesos na bigas? Naniniwala ba kayo?
Ang akin naman, pag binigay nilang 20 pesos, tanggapin nyo, di mabuti. Tama? Kainin nyo. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, ganito kasimple. Sinabi na rin ng konti ni Atty. JB kanina. JV Hinlo. Huwag nyo pong kalimutan ha. Number 30 sa balota. Duterte. Siya po yun. Ako, Duterte. Ayan. Oh. Paano magmumura yung bigas? Paano po magmumura? Paano po nangyari yun? Kanina lang kausap ko po yung mga agrarian reform beneficiaries. Ang kailangan nila, makina. Tama? Pangbungkal. Na nasisira dahil wala pang repair. Kailangan din nila nung harvester na hindi naman binibigay ng gobyerno. Tapos yung ibang lupa po, nabigay na, allegedly, binabawi yung iba. Allegedly, check pa natin yan. Pero ito po tanong ko, paano nagmura yung bigas? Nakita ko sa balita yung sagot. Sabi po ng Secretary of Finance, dadagdagan daw yung capital gains tax, gagawing 10%. Tapos tataksan daw yung mga bank deposits. Buwis na naman. Tama po ba yon? Tapos sabi niya, hindi po, hindi naman mararamdaman ng masa yan kasi pang mayaman yung tax na yan. Wow! Paano naman po hindi aabot sa atin yun? Pag tinaksan mo yung bank deposits, pati capital gains, hindi yung mga negosyante, tataasan po ang presyo ng bilihin, tayo na naman ang bibili ng mahal niyan. Hindi ba nila, ang hindi nila naiintindihan, iisang bangka po tayo. Ang bansa po natin iisa, ang sakit po ng kalingkingan, kahit mayaman na kalingkingan yan, sakit po ng buong katawan. Yan po ang mga mahirap ipaliwanag eh. Kaya po, ang huli ko pong sasabihin sa inyo, ito po, may isisingit lang o isa, nagkaso po kami niyan yung falsification of legislative documents, dahil po yung budget po, pinaglaruan po nila, yung blanco, nagkaroon ng 241 billion. Hindi po dumaan yan sa plenaryo, hindi dumaan sa Congress. Alam niyo po yung dalawang departamento na pinaglaruan? Agriculture, tsaka irrigation. Agriculture, yung palay, irrigation, yung pandilig. Pinaglaruan ng 241 billion. Paano magmumura ang bigas? Kung pinaglalaroan natin yung budget. Kaya ang tunay pong reforma, maniwala kayo, nagsisimula sa budget at nagtatapos sa budget. Pag naglagay po kayo ng Duterte dyan, hindi na po tayo mananakawan ng budget. Kakantahan ko na po kayo. Isang kanta na lang kasi 5 minutes na lang ako. Okay lang po ba? Isang kanta na lang. Mayong gabi sa aton na tanan. It's nice to be back in Iloilo. Una, gusto ko kayong kamustahin. Kamusta po ang lapas? Wala man lang kayong parang batchoy para sa akin? Ginoo! May ara? Diin? Batchoy? Ay, Ginoo. Kaya dito ako. Ayan, kita nyo ako? Ayan. Oo. Alam nyo po, malapit na ang Mayo 12. Pero ang sambayanang Pilipino nagdadalamhati kasi wala ang ating ama, wala ang ating Tatay Digong. Tama ako, mali? Galing sa puso? Pinagdarasal nyo ba si Tatay Digong? Tuod? Walang bola? Ano, Day? Naghibi ka? Lahat man tayo, sambayanang Pilipino, naghibi? Dito? Kasi sa ginawa nila sa ating ama. Tama ba yung ginawa nila? Tama ba?
binigla tayong lahat. Bakit nila ginawa yon? Takot sila. Kasi ang warriors ni Tatay Digong, ang PDP senatoriables, naboboto niyong straight. Tama ako, mali? Galing sa puso? Tuod. Si Jimmy Bondok, galing sa bundok, bumaba ng bundok, sumakay ng eroplano, sumama sa motorcade, at nagpunta rito sa La Paz, yung tigabundok na abogado upang kayo'y makapanayam ngayong gabi. Kinantahan pa kayo, di ba? O, kaya hindi na ako kakanta kasi baka talunin ko si Jimmy Bondok. Tumayo balahibo ko. Hindi ako masyadong marunong sumayaw. Mamaya, sasayaw ko kayo. Nakikita niyo yung Ilonggo? Number 30. Anong ngalan niya? Anong ngalan niya? JB! Magaling na abogado. Ilonggo pa. Iboto niyo hindi? Tuon! Sunod! Ay ito, tiga Pangasinan. Pero ever loyal, ever true na PDP laban. At totoong nagmamahal kay Tatay Digong. At ang gusto lamang ay makapagserbisyo sa mga Pilipino. International lawyer, Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Boto nyo hindi? Tuod? Tuod? Galing sa puso. Sunod. Napakagaling na babatas. Para sa akin sa Kongreso, siya pinakamagaling. Naniniwala kayo sa akin? Hindi. Kilala niyo siya? Hindi. Magiging senador din. Senador, Attorney Rodante Marcoleta. Iboboto nyo? Hindi. Tuod. Okay, next. Doktor! Kala nyo hindi kami kompleto, ha? Doktor! Tiga Davao! Doktor din ng mga Duterte. Doktor din ni Senator Bongo at ang pamilya niya. Doktor na ang nais lamang ay makapagbigay ng serbisyo sa pinakamahihirap na mahirap ng libre. Dr. Richard Mata, number 42 sa balota. Boboto nyo hindi? Tuod. Boto nyo? Walang bola. Okay, maniniwala ako sa inyo. Sunod. Kala nyo hindi kami kumpleto, ha? Maisog! Marites! Maisog! Matatag! Walang takot! Dalang! Bahala na kayo mag-isip. Ipaglalaban kayo. Tandaan nyo, basta PDP, hindi kayo magkakamali. Maisog, abogado, matapang, Atty. Vic Rodriguez, numero 56 sa balota.
Boboto nyo, hindi. Yung totoo. Ha. O ngayon, birthday nung isang kasama namin. Pastor! Pinagdarasal ang buong Pilipinas, ang sabayanang Pilipino, ang PDP laban. Pastor! 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 Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Bago ang lahat, gusto nyo akong kumantahin, di ba? Sabayan nyo ko. Dahil kailangan lahat tayo kantahan ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Boto nyo, hindi. Good. Sure kayo? O ngayon, re-electionist. Guwapo. May buhok o wala. Itaga nyo sa bato. Ipagpapatayan kayo. Kilala nyo, hindi. Sino siya? Ronald Bato de la Rosa, numero 22 sa balota. Ibabalik yung senador, hindi. Tuod? Palanggaan nyo si Bato? Palangga ko man, kumpari ko yan eh. Ginoo kayo. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Alam nyo, iniisa-isa sila eh. Pati si Paring Bato ko, ang senador natin, na walang kinatatakutan. Pero alam nyo ba kung sino nagpapalakas sa kanya? Alam nyo ba? Una ang Diyos. Pangalawa, kayong lahat ang sambayanang Pilipino. Iboboto nyo si Bato, hindi. Ibabalot nyo sa Senado si Bato, hindi. Tuod? Okay, maniniwala ako sa inyo. Isa pang re-electionist. Binagsagan ng sambayanang Pilipino ng Mr. Malasakit. Hindi ko titignan niyang oras na yan. Ito ang oras ko para sa sambayanang Ilonggo. Tama! Mr. Malasakit, na ang tanging bisyo ay ambag, bakit siya tinawag na Mr. Malasakit? $20 million Pilipinos na ang natutulungan ng Malasakit Center ni Bongo. Ibabalik niyo sa Senado? Hindi. Tuod. Yung re-electionist namin na number 1 and 2 sa survey sa ranking. Hindi ko kayo marinig! Yan ang tama. O ngayon, paano naman ako? Dali lang, palihog lang. Ang pakiusap ko lamang sa inyo, I love you too.
ang pakiusap ko lang sa inyo, yung pinangako nyo sa akin ngayong gabi, na iboboto nyo ang mga kasamahan ko sa PDP laban senatorial slate, huwag nyong babaliin. Pwede? Tuwad? Ulitin ko, paano naman ako? Ako, tutulungan nyo? Tuwad? Palangga nyo ko? Palangga ko kayo todo-todo pagyayapon. At walang makakaalis niyan sa akin. Grabe ko kayong kamahal. Unang asawa ko, Ilongga. Pangalawang asawa ko, Ilongga, Bisaya. Sinubukan ko naman yung combination. Yung una, 10 years. Wala, nagdula. Hindi talaga, hindi meant to be. Pero 10 years. Itong akong pangalawang asawa, 22 years. Again, Ilongga, Bisaya siya. Pero Ilongga man siya. Tigalanaw Norte. Emma, Montelibano, Estocada. Kita nyo, mahilig ako sa Ilongga. So, ginoo kayo. Ngayon, sa inyong lahat, sino may mga asawa dito, yung mga lalaki? Huwag kayong magpapanggap. Taas yung mga kamay nyo. Sino? Mahal nyo asawa nyo? Dapat lang. Mahalin nyo asawa nyo. Dahil wala na kayong makukuha pang ganyang klaseng Ilongga. Malapit na po ang Mayo 12. Malapit na ang paghuhusga. Papayag ba kayong madaya ang PDP senatorial balls? Papayag ba kayo na dayain ang mga pinili ni Tatay Digong? Pangalagaan nyo ang inyong mga boto dahil maraming pwedeng mangyari sa ating likuran. Kailangan po matibay tayong lahat. Pakiulit. Sus, Ginoo. Ay, ito pong mga inendorso kong mga kakasama ko. Unahin nyo na silang lahat. Pero wag nyo akong kakalimutan. Kasi hindi parehas yan pag kinalimutan nyo. Ay, ito naman ang tandaan nyo. Mula ngayon, matapos ang eleksyon, ipanalo kami ng Panginoon sa tulong nyo, sambayanang Pilipino. Kami yung mga kandidato nyong makikita nyo pa rin may eleksyon o wala.
Hindi kami yung makikita nyo lamang pag oras na ng kampanya at sasabihin, pag ako nanalo dito sa lugar nyo, kayo ang una kong babalikan. Ponyeta, sinungaling ang mga yan. Naghahanap sila. Pinabili lang daw kami na suka. Team Suka! Pero sino mas mahal nyo? Yung kabila o yung Team Suka? Sino? Ramdam na ramdam ko kayo. Ako po, advokasya, ipagpatuloy ang naiwan laban ni Tatay Digong, ang laban sa korupsyon, kriminalidad, at ang salot na droga. Nais po ng PDP Senatoriables na manumbalik ang tiwala nyo. Manumbalik ang tiwala nyo na makakauwi ang inyong mga anak sa inyong mga tahanan na ligtas, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Ito pong sinasabi ko, alam kong narinig nyo na kay Pangulong Duterte. O ito ngayon, may sasabihin pa ako sa inyo. Ito sinabi ni Pangulong Duterte. Maaaring hindi ko kayo napaligaya. Maybe I was not able to make you happy. But I made your life comfortable. Komportable? No, City ko nga presidente? Tama, hindi ba? Ngayon, sabi nila, hindi naman daw ako abogado. Totoo. Hindi ako abogado. Magigiting itong mga abogado kasama ko. Rodante Marcoleta, Jimmy Bondo, Vic Rodriguez Maison, Raul Lambino, J.B. Hinlo, sus, Ginoo, brilliant lawyers. Ano pa ang hahanapin ng sambayanang Pilipino? Palakpakan niyong mga abogado ng PDP Laban. Meron tayong pastor. Hindi ako pastor. Pero meron akong kasamang pastor. Tama? Sino pastor? Sunod. Hindi naman daw ako doktor. Totoo yun, hindi ako doktor. Pero may doktor kaming kasama. Magaling na doktor. Dr. Richard Marites Mata. Palakpakan nyo, number 42 sa balota. Hindi rin ako engineer. Ako'y isang artista lamang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino.